Ang mga Pilipino ay mayayaman sa mga sinaunang paniniwala at mga pamahiin na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin ng karamihan sa atin. Bagamat walang kaakibat na ebidensya ang nagpapatunay sa mga ito, ito ay ginagawa pa din natin bilang respeto sa mga minana nating paniniwala sa ating mga ninuno. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga pamahiin at paniniwala na dapat at hindi dapat gawin tuwing mahal na araw. O sa Espanyol ay Semana Santa. Ito ang pinakasagradong linggo para sa mga Kristiyano. Ang 7 araw ng Semana Santa ay ang pagganito sa naging buhay ni Heso Kristo bago ipako sa krus at namatay. Hanggang sa siya ay muling nabuhay. Pero dahil bago pa dumating ang mga Espanyol, tayo ay mayroon ng makalumang paniniwala. Kaya naman ang pagdiriwang na ito ay nadikitan ng mga pamahiin at paniniwala na nanggaling sa ating mga ninuno. Kaya naman talakayin natin ang mga dapat at hindi dapat gawin tuwing mahal na araw. Pero bago ang lahat, ay pwede ba akong makahingi ng like, share at subscribe para sa mas madami pang kwento? Ang ikauna ay ang pamahiin na bawal daw ang magwalas tuwing ika-Biyernes Santo at Sabado de Gloria mapa umaga man o gabi. Sapagkat ayon sa pamahiin, ay magiging sanhi ito ng kamalasan at kahirapan sa isang pamilya. At bukod pa doon, ay maaari nitong maitaboy ang mga swerte na nasa loob na ng iyong tahanan. Hindi na bago ang ganitong pamahiin sa ating mga Pilipino sapagkat kahit hindi naman mahal na araw ay mayroong pamahiin tayong sinusunod na bawal ang magwalas tuwing gabi. Ang ikalawang paniniwala at pamahiin ay ang matagal na paggaling ng mga sugat o pinsala sa iyong katawan tuwing mahal na araw. Sapagkat pinaniniwalaan na ito ay ang linggo kung saan mamamatay ang Diyos kung kaya naman ang iyong sugat daw ay hindi niya rin kaagad mapapagaling. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit na pinagbabawalan ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumabas tuwing mahal na araw. Ang ikatlong pamahiin at paniniwala ay ang bawal mag-ingay tuwing mahal na araw kasama na dito ang paggamit ng mga karaoke, pagpapayugtog ng malakas at pagpapaputok. Sapagkat ito ay araw ng pagninilay at paggunita sa pagsasakripisyo ni Heso Kristo para sa sanlibutan. Dapat ay maging tahimik muna at mapayapa ang araw na ito. Ang ikaapat namang pamahiin ay ang bawal ng maligo paglagpas ng 3:00 ng hapon tuwing mahal na araw. Sapagkat ito ay magdadala ng maraming kamalasan sa iyong buhay. Subalit ang pamahiin na ito ay hindi na nasusunod ngayong panahon at marami na din ang nagsasawalang bahala sa pamahiin na ito. Marahil ay dahil sa tanda na ng ganitong paniniwala. Ang ikalima ay ang paniniwala na malakas ang presensya ng masasamang espiritu at mga demonyo kapag mahal na araw. Lalo na kapag Biyernes Santo. Ito ay sa kadahilan ng patay daw si Heso Kristo kaya naman malakas ang kanilang loob na lumabas sa ating daigdig. Ang ika-6 naman ay kadugtong ng panglimang pamahiin. Ito ay ang bawal sumipol tuwing mahal na araw. Sapagkat ito ay nangangahulugan ng pag-eniaya o pag-imbita sa mga espiritong gumagala. At kung gagawin mo ang pasipol, ay maaari silang sumanib at pumasok sa loob ng iyong espiritual na katawan. Ang ika-7 na pamahiin ay ang pagbabawal na tumingin sa salamin tuwing ika-3:00 ng hapon kapag mahal na araw. Ito ay sa kadahilanang ang salamin ay nagsisilbing portal para sa mga demonyo at ito ay nangunguha ng mga kaluluwa ng tao upang dalahin at isama sa impyerno. Mayroon namang ibang bersyon na may mga demonyong kayang pagpalitin ang personalidad ng taong tingin sa salamin. Ibig sabihin, ang kaluluwa ng taong tumingin sa refleksyon nito ang makukulong sa salamin habang ang demonyo naman ang gagamit katawang tao nito. Ang ika-8 ay ang pamahiin at paniniwala na paglalagay ng mga palaspas sa harap ng pintuan ng mga kabahayan tuwing mahal na araw. Ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga pag-alagalang masamang espiritu at demonyo at pipigil sa pagpasok nito sa inyong bahay. Ang huling linggo bago mag-Semana Santa, ay mayroong tinatawag na araw ng mga palaspas. Kung saan dadalahin mo sa simbahan ang palaspas at ito ay babendisyonan ng pari. Ito ay ang paggunita sa pagdating ni Heso Kristo sa Jerusalem. Na ayon sa kwento, nung dumating si Heso Kristo sa Jerusalem ay masaya siyang sinalubong ng mga tao na may hawak na palaspas. Ang ika-9 naman sa ating listahan ay ang pagbabawal sa mga tao na gumala-gala at maglakbay tuwing mahal na araw. Sapagkat dahil nga maraming masamang espiritu at demonyo ang nag-ala sa mga araw na ito.
Ito rin ang araw kung saan ang mga tao ay lapitin sa sakuna at mga aksidente. Subalit ang karamihan sa mga tao sa panahon ngayon ay hindi na ito sinusunod. Bagkus ay ginagamit pa ang linggo na ito upang gumala, mamasyal, at maglakbay kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay sa kadahilanang ang mga araw na ito ay walang pasok sa paaralan at trabaho kaya ginagamit nila ito para sama-samang makapaggala. Ang ika-10 na pamahiin at paniniwala ay ang pagbabawal na kumain ng karne tuwing mahal na araw. Sa kadahilanang ito ay sumisimbolo sa spiritual discipline. Kung kaya naman ang mga tao ay gumagamit ng alternatibong pamalit sa karne kagaya ng isda. Subalit ang tinutukoy daw sa Biblia ay hindi literal na pagkain ng karne. Pero ang tinutukoy dito ay ang pagbabawal na pakikipagsiping tuwing mahal na araw. Ang ika-11 naman sa mga pamahiin at paniniwala ay patungkol sa pag-ulan kapag linggo ng pagkabuhay. Pinaniniwalaan na ang ulan kapag linggo ng pagkabuhay ay makakagaling di umano ng kahit na anong karamdaman kung ikaw ay maliligaw dito. Ang ika-12 sa mga pamahiin at paniniwala ay ang pagbabawal sa paglipat ng bahay tuwing mahal na araw sapagkat pinaniniwalaan na dahil patay ang Diyos. Ang iyong lilipatan ay hindi ipapagpala bagkus ay maaari mo pang madala sa bagong lilipatang bahay ang mga pag-alagalang masamang espiritu at mga demonyo. Ang ika-13 na pamahiin at paniniwala ay ang pagbabawal magpukpol ng martilyo tuwing mahal na araw. Sapagkat ito ay nangangahulugan na mas lalo daw ibinabaon sa mga kamay at mga paa ni Heso Kristo ang mga pako. Ang ika-10 sa ating listahan ay ang pagsusubok ng mga epekto ng mga anteng-anteng tuwing Biyernes Santo. Sapagkat ang mga anteng-anteng ay gamitin man ng nagmamay-ari sa kabutihan. Ito pa din ay nagtataglay ng itim na kapangyarihan. Kung kaya't ang kapangyarihan nito ay mas lumalakas tuwing patay ang Diyos. Ito ay naabutan kung isinasagawa ng aking mga lolo at tito. Tuwing Biyernes Santo, sila ay pumupunta sa isang ilog kung saan suwaubukan nila ang kanilang mga anteng-anteng. Ito ay ipapatong nila o kaya isasabi sa isang malaking bato o kaya malaking puno, pagkatapos ay babarilan nila ito. Minsan pa nga ay hinahawakan nila ito at babarilan ng isa pang tao mula sa malayo. Sa panahon ngayon ay bibihira na ang mga sumusunod sa ganitong pamahiin at paniniwala. Dahil na din sa pagbabago ng takbo at pagiging modernisasyon ay unti-unting nawawala at nalilimutan ang mga ganitong paniniwala na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Subalit ganun pa man, dapat lamang na kahit papaano ay kailangan pa din nating irespeto, sundin, alagaan at muling ipamana ang ganitong tradisyon sa susunod pang mga henerasyon nang sa gayon ay hindi ito tuluyang makalimutan. Maraming salamat sa panunood.